Agad na umaksyon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga kinaukulang LGU matapos ang pagputok kagabi ng Bulkang Kanlaon. Sa katunayan ng DSWD, hindi lamang relief assistance ay pinadala sa Negros Island kundi maging ang kanilang mobile command center. Ang sentro ng balita mula kay Joyce Salamatin. Agad ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City sa Negros Oriental ang mandatory evacuation sa mga residente na nasa loob ng 3 metro mula sa mga ilog. Kasunod ito ng pagputok ng Bulkang Canlaon na nagdulot ng pagtaas sa bilang ng aktibidad ng bulkan. Bukod sa flash floods, pinag-iingat din ang mga residente sa banta ng mud flows at lahar. Kasabay nito, kabi-kabilaan ang pagsisikap ng mga kinauukulang ahensya. Sa Quezon City, 24/7 ang operasyon ng Central Hub, ang DSWD Central Office, para sa monitoring, reporting at koordinasyon para sa isinasagawang disaster response operation. Dumating na rin sa Canlaon City ang Mobile Command Center ng DSWD Field Office 7. Mayroon itong satellite internet connectivity, power storage, generator sets, radio communication sets, printer, scanners na magagamit para sa maayos na komunikasyon sa panahon ng pagtugon at mga emergency na operasyon sa mga komunidad na apektado ng kalamidad. Mabilis ding rumisponde ang mga staff at volunteer ng Philippine Red Cross matapos ang pagsabog ng bulkan. Pagdating sa evacuation centers, nagtalaga sila ng first aid stations para makapagbigay ng medical attention at magsagawa ng welfare tracing upang matiyak ang kalusugan ng mga bakwit. Mabilis na nagsagawa ng pagkakarga ng family food packs ang DSWD Angels in Red Vest mula sa Visayas Disaster Response Center bilang paghahanda. Habang aktibo rin naghahanda ng food packs ang DSWD Field Office 7 sa pamamagitan ng Disaster Response Management and Warehouse Team sa Negros Oriental at ng Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City. Sinumulan na rin ng kanilang mga tauhan ang profiling ng mga bakwit na pansamantalang nananatili sa evacuation center dahil sa pagputok ng bulkan. Naging mabilis din sa pag-agapay sa mga inilikas na pamilya ang lokal na pamahalaan ng La Carlota City sa Negros Occidental. Naglaan din sila ng mga itinalagang space para sa mga vulnerable sector na nasa evacuation centers. Kabilang na riyan ang mga buntis, persons with disabilities at mga nakatatanda, habang may nakatalaga ring lugar para sa mga breastfeeding mom. As of 10 p.m. kahapon, aabot na sa 40,000 family food packs ng DSWD ang ibiniyahe, kung saan tig 20,000 ang ihahatid sa Negros Oriental at Negros Occidental, habang may nasa 13,000 family food packs pang nakapreposisyon ang DSWD. Ang PHIVOLCS naman nagpaalala sa mga maaaring gawin bago, habang at pagkatapos ng ashfall. Kabilang dito ang paghahanda ng emergency supply kit, gayon din ang face mask o malinis na telang panakip sa ilong. Makabubuti rin kung alam na agad ng publiko ang lokasyon ng mga evacuation areas sa kanilang lugar. Pinapayuhan naman ang publiko na manatili lang sa loob ng bahay habang may ashfall. Isara ang mga bintana at pinto ng bahay. Ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan o sa loob ng bahay. Gayon din, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Matapos naman ang ashfall, pinayuhan ang mga apektadong residente na tanggalin ang mga naipong abo sa kanilang mga bubong. Maigi rin na basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng mga bahay bago linisin. Dapat din anilang pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin at hugasan ang damo na ipapakain sa mga alagang hayop. Paalala pa ng ahensya, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig. Mahigpit din ang paalala ng Department of Health sa mga apektadong residente. Pinag-iingat ng kagawaran ang mga apektadong residente mula sa ashfall at noxious gases. Dapat gumamit ng face mask o kaya ay basang tela na ipantatakip sa ilong at bibig. Pinayuhan din ang mga may asma na tiyaking nakahanda ang kanilang mga gamot sa oras ng pangangailangan. Dapat din anilang protektahan ang mata mula sa abo at alikabok. Huwag nang gumamit ng contact lenses at kung maaari ay gumamit ng goggles o salamin. Payo pa ng DOH,
Tiyakin na ligtas ang kanilang kakainin. Maghugas ng kamay bago magluto at kumain. Takpan ng maayos ang mga lagayan ng tubig para maiwasan ang kontaminasyon. Manatili na nakaalerto, ugaling tumutok sa abiso sa radyo o telebisyon o sa mga official website at social media ng mga otoridad upang maging handa at ligtas sa oras ng kalamidad. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.